Iminumungkahi ng MMDA ang paglalagay ng CCTV sa mga bus para sa kaligtasan ng mga pasahero. Bukod sa panlaban nito sa mga krimen sa loob ng bus, madali ring mamonitor ang sanhi ng mga aksidente. Gayon din ng mga driver o konduktor na lumalabag sa mga patakaran. Balitang hatid ni Micaela Papa. Isa sa mga pangunahing transportasyon sa bansa ang mga bus. Araw-araw, libo-libong commuter ang sumasakay dito, dahilan para ito'y maging target ng mga masasamang loob. Sa datos ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, lagpas 5,000 bus-related accidents at krimen gaya ng pagnanakaw at hold-up ang kanilang naitala noong 2011. Upang masiguro ang safety ng mga commuter, iminungkahi ng MMDA sa mga bus operators at owners ang paglalagay ng closed-circuit television o CCTV sa mga bus. Pag meron gano'n, makikita ng mga bus operators kung ano nangyari sa loob ng bus, kung tumutupad sa patakaran yung kanilang mga empleyado, driver, conductor, at nakikita rin yung sitwasyon in terms of katahimikan doon sa mga pasahero, kung ano man nangyayari. At mare-record lahat yan. Sang-ayon naman sa panukala ng MMDA ang pamunuan ng isang bus company. Maraming mga bus na hino-hold up. Kung may CCTV, mas madali nating ma-identify yung mga taong na gumagawa ng mga kasamaan o ng kriminalidad. Magsisilbi na rin daw kasi itong tulong sa otoridad at sa kanilang mga pasahero. Ay, balak natin sumunod dyan, Kahit na wala pa yan, yan na talaga yung plano namin para makatulong din kami sa otoridad sa paghanap ng mga pagpalaganap ng kapayapaan. Positibong sinang-ayunan din ito ng mga regular commuter para sa kanilang proteksyon. Sa wakas, magkakaroon na rin ng CCTV camera dito sa bus para maiwasan ang kaguluhan o makita ang mga gumagawa ng kaguluhan. Mas okay po yung mas mababantay ng maayos po yung mga pasahero. Para po maiwasan po natin halimbawa po yung mga magnanakaw, ganyan na pumasok sa at makita siya, mahuli ganun para mas maganda po yung Sa ngayon, umaasa ang MMDA na maipapatupad ang panukalang paglalagay ng CCTV sa mga bus sa lalong madaling panahon. Micaela Papa, GMA News.